muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Alam mo, pahirap talagang humarap yan. Mantakay mo, ituro mo si Marcos at saka si Romualdez. Yung pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Yun nga lang, bumabati ko sa kanya. Bumabati ko kay Marcos at kay Romualdez. Tinadtad nyo ng demanda. Pauuwiin nyo pa yan? Sabi nga niya, di ba, meron nga siyang banta daw sa kanyang buhay. Mas lalo na ngayon na binulgar niya na publicly. Hindi lang banta sa kanyang buhay, baka pati doon, ipayari na siya doon. Hindi ko alam kung sino magpapayari, ha? Pero sabi niya yan, hindi ako nagsabi. Sabi niya yan na meron, wag naman sana daw siya ipapatay. Sabi nung abogado niya, takot daw na mabaril. So, ibig sabihin, baka nga ngayon, kung sino man yung tinutukoy nila na gustong yumari sa kanya, baka ipayari siya doon sa mga spy dyan sa ibang bansa. I-snap siya, di ba? Mas delikado nga siya ngayon eh. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure. Ang dali-dali i-debunk yan, madam. Madaling i-debunk yan. Yung kasi alam mo, tandaan ninyo, saan ba nagsimula lahat ito? Kung maaalala ninyo. Sige nga, para sa ating memory. Saan po ba nagsimula ho ito? Tandaan ninyo, nagsimula ito nung nagkaroon ng parang podcast si Pangulong Duterte at saka yung si Congressman Ungab na may mga blanco. Diba? May mga blanco na doon sa which is nagtugma din doon sa zona ni Marcos na pinagyabang niya yung 5,500 flood control project. Pagkatapos, bumaha. Doon sa blank page ng budget, documented yun. Yan po ay legal paper na nanggaling mismo sa Kamara. At the same time, yung mismong dikta na ng langit, bumabaha kahit 5,500 ang flood control project. In other words, hindi maiiwasan. Hindi maiiwasan para itong bulkang puputok na. At yun na nga, pumutok na. Kaya kailangan merong managot. At kung ikaw ay matalino, si Marcos matalino, tuso yan eh. Tuso yang na yan eh. Para maiwas sa'yo yung investigasyon, ikaw ang mag-imbestiga. Bigyan kita na example. Yung mga lalaking nangangaliwa. Yung mga asawa ninyong nangangaliwa. Sila na may kasalanan, sila na may kabit. Anong gagawin nila? Pagbibintangan pa yung mga asawa nila. Ikaw Ikaw talaga yung may kabit yung driver nyo driver natin, kayo dyan, nakita ko kayo, naglalaro kayo ng pingpong. Nagpipingpongan kayo. Kayo, di ba? Mag-iibintang ka ngayon sa iba. Bakit ganito? So, gagawin mo, ikaw mismo ngayon, ang magpipretend na, okay, sige, imbestigahan natin yan. Nag-create ka ng sarili mong quote-unquote independent. Pero sino may control nun? Sino nagpapasahod dun? Sino doon? Di ba ikaw din? So, kung talagang independent yan, dapat sana binadgetan yan at hindi magagalaw ng presidente. Kasi nga independent ikaw nag-start dyan. Ikaw ang namili ng tao dyan. Di lusot ka. Kung gusto mo lumusot, ganun ang gawin mo. Di ba? Kumuha ka na mag-iimbestiga na sa'yo, ikaw mismo. Kuwari, gusto mo nang pa-imbestiga. Sino sa atin ng nagloloko? Sa ating mag-asawa? Kukuha na lang ako ng investigador, para ikaw ang kumuha, ikaw nagpasahod. Sa tingin mo, ituturo ka ng investigador? Di ba? Ang daling, yung mga pautot ninyo, ang dali-daling